Nandito ka kasi gusto mong malaman if practical ba gamitin ang Honda Giorno pamasok. Huwag ka mag-alala. Sa buong vlog na to, i-share ko sa iyo yung experience ko sa araw-araw na gamit ang Giorno. Ibabahagi ko na rin sa iyo yung mga bagay na nagustuhan ko at mga bagay na ayaw ko. So ano pang inaantay natin? Tara, magkwentuhan tayo. Welcome to the Daily Giorno episode. Good morning mga brad, mga madam. Papasok na naman tayo ng office, panibagong araw. Tayo na naman ay kakayod sapagkat tayo ay alipin na salapi. Kidding aside mga brad, for this daily journal, pag-usapan natin kung kamusta ba ang feeling ng paggamit ng Giorno pumasok. So kung ikaw ay nagko-consider ng Giorno, nakagaya ko rin dati, pinag-isipan ko mabuti kung Giorno ba yung ipampapasok ko sa opisina o iba. I-share ko sa iyo yung experience ko, lalo na ngayon, may pagka-traffic. So pag-usapan natin yan. Ano ba yung mga dapat mo i-consider kung may pang-daily mo ang Giorno? Tara, let's go! Unahin natin mga brad ang comfort. Kasi syempre yan ang priority mo diba? Kaya ka bumili ng motor pang araw-araw para malis yung stress mo sa pag-commute, pagsakay ng jeep o ng bus. Masasabi ko dito sa Giorno, since ang bahay ko ay 3 kilometers away, mga less than 5 kilometers away. And yung daan is okay naman, di naman siya lubak-lubak. May mga mangilan-ngilan na alam mo yun, pero hindi naman siya nakaka-stress. Yun nga lang kasi, yung suspension ng Giorno is hindi ganun kaganda. Yun ang kailangan mong i-upgrade na una. Para sa akin, more than anything else, bago ka mag-upgrade ng brakes, bago ka mag-upgrade ng panggilid o kung ano pa yan, mas maganda unahin mo muna ang suspension. Kung ang purpose mo is yung pang-araw-araw. Kagaya ko, pero hindi pa ako nakapag-upgrade ng suspension kasi ang daming priorities. So, ramdam mo talaga siya. Itong scooter na to kasi made for daily use talaga, no? Daily commute, ganyan. Kasi 125cc city scooter. Kaso nga lang dito sa Pilipinas, so dito specifically sa Metro Manila, yung mga daan natin dito hindi ganoon kagaganda. Suspension ang unang concern. Lalo na pag dumaan ka sa Bulacan, nako, brad, grabe. Hindi ko na nga naulit yung long ride ko sa Pangasinan Hindi na naulit as in. Kasi nga nakaka-stress sa Bulacan, brother. Pangalawa, sa traffic, kamusta naman siya? Well, dahil manipis ang kanyang handlebar, goods na goods siya sa traffic. Tingnan nyo, tamang singit lang tayo yung may pag-iingat, diba? Hindi naman ako na-stress sa kanya kasi maliban sa magaan siya, manipis lang yung handlebar niya. Tsaka yung turning radius niya malaki Yan, sagad nyo. So, madali kang makakapasok sa mga kailangan mong pasukan. Pangatlo, yung brakes. Sa iba, issue yung brakes Pero ako kasi, na-experience ko na yung full brake dito sa Giorno. Okay naman. I mean, hindi niya naman to the point na dinulas ako or pinahamak ako, alam mo yun. Uy, wala na yung mga jeep dito Nabigyan na ata sila ng ng pwesto. Buti naman. Dati kasi nagpapa-traffic dito yung mga jeep. Ayan, kaya pala lumuwag ng konti yung daan dito. Wrong mistake. Dapat nagdala akong jacket. Pero okay lang, para maaraw-arawan tayo. Ayan, mga ganyang butas. Naku, ramdam na ramdam mo yan, brad. Ramdam mo na yung mabuti. Kahit nga yung mga maliliit lang Kasi hindi naman off-road yung suspension nito ni Dadjo itong Giorno. Pang city lang talaga, na made for smooth pavement. English pare. Okay, pangatlo, yung upuan. Yung upuan niya is medyo makapal. Which is why, tignan niyo yung paa ko, hindi siya lapat na lapat. Kahit na 5'8 ako. Pero sa sa back ride nyo, okay siya. Kasi komportable sa sa upuan. Dahil yun nga, malapad plus makapal. So, goods na goods.
mga OBRs nyo, hindi mahirapan. Parang nagbiyahe kami ni Miss Jejabel from Pangasinan to dito. Okay na okay, bro. Nangaylay lang siya kasi ang tagal ng biyahe. Pero yung diretsong daan magmula Pangasinan hanggang Tarlac ay talaga namang komportable siya. Ako rin nag-i-enjoy kasi ang sarap gamitin ng 125cc sa long ride. Basta smooth yung daan. Plus matipid. Sunod na natin yun. Gas consumption, panalo, brad. Opya. Alam nyo ba, yung isang full tank ko dito, i-correct ko na yung nauna kong vlog, kasi nasabi ko pala doon, 400 pesos yung na full tank ko. Which is hindi, mali, 200 plus lang. From empty to full tank, nasa 220 pesos lang. Hindi naman siya totally empty, 1 bar pa siya, hindi pa umiilaw yung gas gauge. Pero nasa ganun, kasi 5 liters lang naman to Matipid siya, isang full tank lang isipin mo, 220 kilometers. Parang piso per kilometer yung nagamit ko. Kasama na yung traffic doon kasi nagbiyahe ako from Manila ng alas 8 ng gabi ng Friday. So alam mo naman, Friday madness, 'di ba? Given na yun, napaka-traffic talaga. Parang yun na yung pinaka-peak ng traffic. Kasi syempre marami nag-uuwian, tapos bayan-bayan pa yung dinaanan ko. Actually, ito ang gas ko ngayon, mga brad. 2 weeks na to. 1 bar pa. Makakauwi pa ako nito kung tutusin. Tignan nyo rin yung power nyo. Incline yun, Yan ang maganda sa 4 valves. May mga napapanood din naman ako, inakit sa Baguio, sa kung saan-saan ng matataas. Kayang-kaya niya din kahit na 125. 4 valves mas nakakahinga yung makina. Okay din siya sa overtake. Pag kinakailangan mo mag-overtake ng pigain mo siya, kaya naman, malakas naman. Kahit na 125cc lang siya, may bubugan naman siya sa overtake. Meron yung one time, kinakailangan ko mag-overtake sa bus sa Tarlac. Kaya naman. Yun nga lang, medyo nahirapan ng konti. Kaya pinag-isipan ko if mag-go 160cc ako dito Kasi di ba ang dami dyan nag 160cc. Sila Kenji, sila Red Sweet Potato, nag 160cc sila sa Giorno nila. Kaso, syempre, mako-compromise yung fuel consumption natin. Normally, sa mga 160cc na scooter, yung mga tangke niyan malalaki more than 5 liters. Diba? Dito sa atin, yung fuel tank capacity niya is made only for 125cc. So, mangyayari dyan, gas tayo ng gas. Pero kung daily naman, okay lang siguro. Kasi yung kay AirPods, yung Aerox niya, parang nasa 10 liters ata yun kung hindi ako nagkakamali. Kasi parang nasa 400, 500 yung full tank nun Yun talaga, sulit. Yung NMAX, long ride, may power, 155cc. So pag ginawa natin ganun si Giorno, hindi na ako maninibago. Diba? Kasi ang ginagawa nila, kinukuha nila yung parts ng PCX. Yun ang gusto kong upgrade, mga brad. Ilang beses ko na sinabi to sa mga vlogs ko about Giorno. Pero hopefully pag nagka-budget tayo, kasi ang alam ko yung pyesa is nasa around 15,000 pesos, mga almost 16 kamo na, tapos yung labor pa, hanap pa tayo ng gagawa. Kunin nila yun sa PCX 160 kasi kakabit nila sa Giorno para maging 160cc siya. Maganda naman yung feedback. As in, sulit daw talaga. Tsaka ang lakas, lumakas siya. Lang naman nakikita kong compromise. Yung fuel tank. Yung gulong nga pala. Syempre, kailangan natin maglaki ng gulong para di mahirapan. Kasi ang liit ng rims nito So, papalit din tayo. Another gas tools. May black na Giorno dito sa harapan natin, Actually, alam ko, parang ubusan pa ng stock ng Giorno Hindi pa ganun kadali makakakuha. Kaya yung mga nagbebenta ng second hand na Giorno is nasa SRP price pa rin Kahit na may na siya, may karga ng mileage. 1,000 plus, 2,000 plus, ganyan. Etong si Dajo, pag ibenta natin to, pwede pa natin ibenta to ng 105 Kasi walang stock nga. Ngayon, yung maintenance, pag-usapan naman din natin. Di naman din siya magastos kasi 1 litro lang ng oil Magkano lang naman yung scooter oil? Parang nasa less than 1,000. Tapos minsan may libre pang gear oil. Yung gear oil nito, every other change oil. So, di siya ganun kagastos. Kaya natutuwa nga ako sa maintenance ng scooter Compare mo sa big bike, nako, times 4. Isa pa nga, times 5 Kasi si Koy,
Ang oil ni Koy is 3. Bili ka pa ng oil filter. Sana masuportahan nyo rin si Koy, ano? Kasi pansin ko mas maraming viewers tong si Dadyo. Baka magtampo yung kuya niya. Magtampo yung MTO9 ko. Pero okay lang naman. Panoorin nyo lang kung ano yung gusto nyo panoorin. Pagkakagastosan mo rin sa pang-araw-araw mo is parking. Yung parking rate dito sa Manila is nasa 60 pesos per day. Compare mo sa commute, syempre mas mura yung commute. Yan nga lang, pag nakamotor ka, hawak mo yung oras mo, mas matatansya mo. Tsaka sigurado kang may mauupuan ka, may makakasakay ka, ay makakarating ka ng oras na gusto mo. Pag kasi, pag mag-commute ka, yun, punta ka pa sa sakayan, tapos mag-aantay ka pa ng dadaan, di ba? Not unlike kapag may sarili kang gamit, tansyado mo yung oras. Tayo ng parking dito. Nga lang din, dami nang nakamotor no? Sigurado, mas marami nang nakamotor kaysa sa nakakotse. Matapos ang 9 hours na duty mga brad, tayo uwi na. Alam nyo, isa sa paborito ko dito, yung keyless. Yun. Pihit-pihit lang. Pero alam nyo, may mga na-encounter ako na issue dyan. May times na hindi siya mapihit. Minsan ayaw niya. Kaya ang ginagawa ko, napansin ko, pag ayaw niya, kumbaga itulak ko ng konti, tas yun, gagana na siya uli. Siguro may mga interference or hindi ko alam, pero minsan ayaw niya. Alright, let's go. Yung wallet ko baka nalalaglag. Wala nang alaman, malalaglag pa. So yung issue na yun mga brad, yung sa keyless niya, parang siguro 3 or 4 na beses ko na siyang na-encounter. Nung una akala ko dahil umuulan, baka nabasa yung susi or whatever, kahit na may cover siya. Sabi ko, okay, baka ganun lang. Pangalawa is, nasa tambike ako. Tapos ayaw niyang isusi, ayaw ko naman pilitin, baka masira Tapos pangatlo nung ito lang, sa parking. Hindi naman siguro siya lowbat, Kasi bago pa pambira. Wala pa nga 1 taon. Parang wala pa nga 6 months to Meron na ba? September, October, November, December, January, February. 5 months pa lang. Malabong malowbat. Tsaka di ko naman din siya pinipipindot. Alam niyo mga brad, sinanay ko na yung sarili ko nagsisignal light. Naging na siya, muscle memory. Kusa na yung daliri ko na pumipindot kada liko. Pero minsan nalilimutan pa rin naman. Di ko naman sinabing na perfect ko na. Pero yun yung lagi kong i-encourage sa bawat kabrad ko, na sipagan natin mag-signal light. Kasi hindi naman mahirap, sa totoo lang. Napakadali mag-signal light. Kahit hindi mo na isipin pag tumagal Mas mahirap pa nga lumiko kaysa mag-signal light Kailangan ko na pala mag-gasolina. 1 bar. Uy, bigayan kasi kayo. Right of way yun Siya dapat mauna. Ito si kuya naman, nagbabaka sakali na pagbibigyan siya. Kaso hindi. Binusinahan siya ng matagal. Wala siyang magagawa kasi right of way yun Yun ang talagang basis Hindi siya madamot o sa mapagbigay. Right of way pa rin talagang may karapatan. Kung di niya pinagbigyan, di okay. Bawi ka na lang. Kung ikaw man magkapalit ka ng sitwasyon, bawian mo na lang siya. H2 yun Isa pa nagustuhan ko dito mga brad, yung stepboard niya, lawag na space. Tsaka yung compartment, pambira kasya isang helmet, medium to large. Depende ako anong klaseng helmet Pero kasi yung Rook na large, kasyang kasya mga brad. Andito nga yung large na Rook sa compartment nito ngayon. Tapos meron pang dyan, mga raincoat, ganyan, tsaka yung mga konting tools, tsaka tire inflator. Gano'n kaluwag yung niya, compartment niya. Actually, kahit sinong nakakita, sabi niya, grabe naman compartment niyan, sabi niya. Tapos itong stepboard niya, or tinatawag na gulay board, maluwag din. Ayaw ko lang ilagay dyan yung bag ko kasi yung laptop baka, syempre, alam niyo, pag natatagtag, baka masira. So yan yung mga points tsaka komportable mo. Sulit na sulit to mga brad. Pamasok, pantambike, pang Sunday rides, kahit pang long ride. Basta maganda yung daan. Maganda yung feeling. Pag mga ganitong daan lang, may konting lubak pero mas konti lang.
Mas marami pa rin yung smooth. Naku, masarap mag-ride. Naalala ko yung nagpunta ako ng Pangasinan. Tapos sa Tarlac hanggang Pangasinan, ay grabe, napakaganda ng daan. As in, super ganda. Alam biro, ang ganda. Yung Tarlac doon talaga, yung dapat na mapapagod ka kasi layo na nabiyahe mo. Baliktad nga eh. Galing ako ng Manila, 'di ba? Bulacan. Grabe sa Bulacan hanggang Pampanga, some parts of Pampanga. Grabe, pagod na pagod ako diyan. Yung doon sa part na binabaha sa Bulacan, may tubig doon eh nung time na yun eh. Gusto ko na nga umuwi, sabi ko ikot na ako, pambira. Pero wala. Nangibabaw pa rin yung nandito na ako, tuloy ko na to. Ganun. Tinuloy ko. Di pagod na ako. Pagpasok ko ng Tarlac, na supposedly mararamdaman ko yung pagod kasi malayo na yung biyahe ko. Doon pa ako nakapagpahinga. Kasi ang ganda ng daan. Baliktad, di ba? Hanggang nakauwi ako ng Dagupan City, hindi na ako napagod kasi nakapagpahinga na ako sa biyahe. Ganon siya ka-komportable kapag maganda yung daan. Naka full throttle nga ako dito eh. Parang tatakbo ko nga, 100 lang eh. Kasi ang top speed nito nasa 104 lang eh, ganun. So sakto lang siya sa kalsada natin. O nga pala, di ba nabanggit ko sa inyo na gusto ko mag 160cc? May nakita ako, pambihira, isang vlogger na ng pangalan na, nalimutan ko na yung pangalan niya. Shinare lang kasi sa akin eh. Ano, Fatsi oh. Shinare lang siya sa akin. Yung niya, yung piston niya nabasag dahil daw sa 160cc upgrade. Siguro yun, binira ng binira. Yun ang sabi niya eh. Na daw, sa mga mag-upgrade daw ng 160cc, wag daw masyadong bira ng bira. So malamang ganun yung nangyari sa kanya. Anyway mga brad, that's all for this vlog. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo kay Dadjo, no? Mas maraming ang supporter si Dadjo kaysa kay Kuy, no? Eh maganda naman kasi talaga tong Giorno. Kahit naman ako walang pagsisisi. Gusto ko nga lang din mag Aerox B3 o kaya yung SP. Anyway mga brad, kita tayo ulit sa susunod na vlog. Sana supportahan nyo din si Kuya o yung MT-09 ko. Laging sinasabi sa inyo mga brad, alam nyo na yan. Kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go! Woo!